Hindi halos makapaniwala si Katrina na malaman mula sa nakakabatang kapatid na si Cynthia. Wala na si Summer dito? Oo ate. Nasaan siya? Hindi ko alam. Anak mo? Hindi mo alam kung nasaan? Anong klaseng ina ka? Ate, hindi mo alam ang ginawa ni Summer. Kinuha niya ang mana niya sa daddy niya, kaya galit na galit ang kanyang ama at pinaalis siya rito sa bahay. At hindi niyo alam kung nasaan siya ngayon? Umiling si Cynthia sa nakakatandang kapatid. Alam mo ba kung bakit ako umuwi rito sa Pilipinas? At nag-leave ako sa trabaho ko sa Australia? At iniwan ko muna ang mag-aama ko roon? Aasikasuhin mo bang ibang properties na naiwan ni Papa at Mama? Hindi, Cynthia. Umuwi ako rito dahil may nabalitaan ako tungkol kay Summer. Ate, hindi mo ba itatanong kung ano ang nabalitaan ko tungkol sa anak mo? Ano ba iyon, ate? Niloko si Summer ng kabarkada ng dating girlfriend ni Erwin. Tinangay 5 milyon niya at nag-abroad iyon si Julian, kasama raw ng boyfriend nito. Paano nangyari iyon? Bakit napunta sa Julian na iyon ang pera ni Summer? Nagtiwala siya. Pakiramdam niya ay wala siyang pamilya, kaya sa kaibigan siya dumepende. Kasalanan niya iyon. Hindi niya iningatan ang pera niya. Isa pa ate, tama ba yung ginawa niya? Buhay pa kami ng daddy niya, pero kinuha na niya ang mana niya. Hindi nga magandang ginawa niya. Pero naisip niyo ba ng asawa mo kung bakit iyon ginawa ni Summer? Tanong ni Katrina sa nakakabatang kapatid. Ang ama ni Summer noon ay nasa labas ng silid. Dinig nito ang pag-uusap ng magkapatid sa loob ng silid. Look, Cynthia, sa simula pa lang ay malamig na kayong mag-asawa kay Summer. Parang ibang tao siya kung tratuhin ninyo. At dahil ganoon ang pakikitungo ninyo sa kanya, ay ginagaya kayo ni na Voltaire at Ashley. Kaya ayon, pakiramdam ni Summer ay sampid siya rito sa inyo. Nag-iisa, walang sariling pamilya. Pero ate, sabihin mong mali ang ginawa niyang paghingi ng mana dahil buhay pa kayong mag-asawa. Mali talaga iyon. Hindi magandang ginawa ni Summer. Pero siguro ay gusto niya talagang magnegosyo ng sarili niya at wala siyang maisip na paraan kung paano hihingi ng malaking pera sa inyo. Dahil alam niyang hindi naman ninyo siya bibigyan, kaya mas minabuti niyang kunin na lang niya ang share niya. In-exercise na lang niya ang karapatan niya bilang isang mga anak ninyo. Buti ibinigay ng asawa mo ang hinihingi ni Summer. At least, napatunayan niya sa sarili niya na anak niyo talaga siya. Mahabang wika ni Katrina. Kung gusto niya palang magnegosyo, dapat ay humingi na lang siya ng pera sa daddy niya. Bibigyan naman siya ng kanyang ama. Really, Cynthia? Oo naman, ate Katrina. Oh, come on, Cynthia. Huwag kang plastic at huwag kang sinungaling. Si Summer lang ang walang sariling car sa mga anak ninyo. Buti pa si Ashley ay mas bata kaysa sa kanya. Ay may kotse na. Tapos bibigyan siya ng asawa mo ng milyon para mag-start ng sarili niyang negosyo? Hindi naman siya nanghingi, ate. Kailangan pa ba manghingi ng anak ninyo? Kung rinagaluhan niyo siya ng isang kotse, isang surprise gift, gaya ng ginawa ninyo kay Ashley. Ibinalita sa akin ni Ashley noon na rinagaluhan niyo siya ng kotse, pero hindi naman siya nanghingi. Tuwang-tuwa raw siya sa natanggap niyang regalo. Hindi niya akalaing car ang iraragalo ninyo sa kanya. Kay Summer ba? Ay hindi niyo pwedeng gawin ng ganoon? Saka sa tingin mo ba, manghihingi yung bata sa inyo? Lagi siya nag-aalangan na lumapit sa inyo dahil malamig kayo sa kanya. Hindi nakakibo si Cynthia. Halatang tinablan ito sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Huwag din yung sabihin sa akin na pangit ang ugali ni Summer.
dahil magandang pagpapalaki sa kanya ni na Papa at Mama. Kaya lang siya nakagawa ng hindi magagandang bagay ay dahil pangit ang ipinapakita ninyo sa kanya. Kahit minsan, hindi ninyo ipinaramdam sa kanya na anak niyo siya, na mahal niyo siya. Alam mo naman ate, kung bakit hindi namin siya magawang mahalin, di ba? E di lumabas din sa bibig mo na hindi niyo siya magawang mahalin. Ate, hindi kasalanan ni Summer ang pangyayaring iyon sa buhay ninyo ni Loreto. Di kawasay pumasok sa silid si Loreto na hindi na nakatitiis sa pakikinig man lang. Ate Katrina, sweetheart, hindi nyo na dapat pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Hindi iyon magiging close book kahit kailan, hanggat hindi magbabago ang pagtingin ninyo kay Summer. Bakit? Kasalanan ba ni Summer ang nangyari? Kasalanan ninyong dalawa iyon. Napayuko si Cynthia sa sobrang hiya. Si Loreto naman ay naupo sa tabi ng kabiya at inakbayan nito si Cynthia. Nag-inuman kayo kasama ng ninong ni Voltaire at ang asawa nito. Nalasing kayo pareho. Paggising mo ay nasa tabi mo na ang ninong ni Voltaire sa kama ninyong mag-asawa. Iyong misis nito ay katabi naman ni Loreto sa guest room. Mula noon ay hindi na kayo nagkita-kita dahil sa kahihiyan na bunga ng ginawa ninyo. Nagpunta sa States sa inyong mag-asawa at nagbuntis ka. Ate, si Summer ang ipinanganak mo. Pero sa tiyan mo pa lang ay ayaw mo na sa kanya. Iniisip niyong anak siya ng ninong ni Voltaire. Sumailalim sa DNA test sina Summer at Loreto. Nag-match ang DNA test nila. Anak ni Loreto si Summer. So ano ang problema ninyong dalawa? Hindi mo pa rin maialis sa amin ni Loreto ang pagduda. Sinabi na ni Papa sa inyo noon pa man na kung hindi ninyo kayang mahalin ang bata, ay aampunin na lang nila ito ni Mama. Isusunod sa pangalan nila. Sana ay hindi nang umasa ang bata ng pagmamahal at pagtanggap mula sa inyo kung nakagisna niyang sila Mama at Papa talaga ang tunay niyang mga magulang. Pero hindi kayo pumayag. Gusto niyo pa rin sa inyo isunod ang pangalan ni Summer. Pero hanggang doon lang. Parehong hindi nakakibo sina Loreto at Cynthia. Dapat sana ay ipinalaglag niyo na lang noon si Summer. Kung ganyang ibinuhay niyo siya pero siya naman ay pinaparusahan ninyo. Matatalino naman sana kayong mga tao, pero ang kikitid ng mga utak ninyo. Galit na tumindig mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama si Katrina. Kinuha nito ang suitcase niya at may kinuhang 2 plastic mula roon. Iniabot niya iyon kay Cynthia. Pakibigay na lang ng mga pasalubong ko kina Voltaire at Ashley. Meron din kayong 2 mag-asawa dyan. Saan ka pupunta ate? Sa hotel na ako tutuloy. Pero pwede ka naman dito. Ipinaayos ko na ang guest room sa main. Ayaw ko kayong makausap at makita. Kapag nagkita kami ni Summer, ay baka sa apartment niya ako tutuloy. Tumango-tango si Cynthia. Pero halatang nalungkot ito. Dahil alam niyang galit sa kanya ang nakakatandang kapatid. Tita, gulat na gulat si Summer nang mapabuksan niya sa pinto ang tita Katrina niya. Ikaw nga ba yan, tita? Of course. Anong palagay mo sa akin? Nagmumulto? Natawa si Summer bago siya humalik at yumakap sa tita Katrina niya. Pagkaraan ay ipinatuloy niya ito sa loob ng bahay. At siya pa ang nagbitbit ng suitcase nito. Siya ba si Jana? Nakangiting tanong ng tita niya. Oho tita, sagot ni Summer. Matapos niyang ibaba ang suitcase at hinawakan sa braso ang kaibigan. Jana, siya ang tita ko. Kamusta ho kayo ma'am? Tita Katrina na rin ang itawag mo sa akin, Jana. Sige ho. Tita, tamang-tama. Nagluto ng masarap ng lunch ngayon si Jana. Talaga?
Inayan nila sa kitchen si Katrina. At ilang sandali pa'y magkakasalo na silang kumakain. Hindi ka ba nahihirapan sa work mo, Iha? Gabi ang trabaho mo at sa umaga katulog. Sanayan lang ho, tita. Mahirap talaga noong umpisa. Saka mabuti na rin iyong wala ako sa bahay nila daddy at mami. Naging independent ako. Natuto rin ako ng husto na maging responsable. Hindi naman naging opisyal na mag-on sina Summer at Nash. Kahit very attentive si Nash sa kanya at very thoughtful at sweet, ay nangangapa pa rin siya kung ano nga ba ang tunay nilang relasyon. Friends? More than friends, but less than lovers? Or lovers as in lovers? Na seryoso talaga at patungo sa mas malalim pang relasyon. Siya ba ang tipo na willing ipakilala si Nash sa family nito? O siya yung pang-display lang sa friends at kagimikan para lang may kapareha ito? Si Howard naman ay lagi pa rin nag-offline message sa kanya pero hindi niya pa ito kinakausap. Alam nito ang mobile number niya pero kahit minsan ay hindi naman tumatawag sa kanya ang lalaki. Kaya alam niyang hindi talaga ito seryoso sa kanya. Kung sinasabi ng mga lalaki na mahirap ang kalagayan ng mga ito dahil ang mga ito ang kinakailangang manligaw, bakit kaya hindi itry ng mga ito na maging babae? Kasi mas mahirap yatang maging babae. Napabuntong hininga si Summer bago siya nagbukas ng Yahoo Messenger niya. Marami na siyang emails na natanggap, kaya nagbukas din siya ng Yahoo email niya. Iyong isang email ay galing kay Julian. May kabang pumuno sa dibdib niya. Nang i-click niya ang email upang mabasa niya iyon. Summer, I'm really sorry, friend. Alam kong kasumpa-sumpa ang ginawa namin ni Mark sa iyo. Lalo na ako, dahil magkaibigan tayo. Pero nagawa ko lang iyon, dahil gipit na gipit kaming dalawa. Kailangan din namin ng pera para magsimula ng buhay dito sa ibang bansa. Nag-open kami ng business dito, friend. After several months, ay naging okay naman ang aming kita sa awa ng Diyos. Kaya ibinabalik ko na sa iyo ang pera mo. Inihulog ko na sa account mo ang perang kinuha namin ni Mark sa iyo. Thanks for everything. At sorry ulit. Sana itinuturing mo pa rin akong kaibigan. Always take care. Godspeed. Julian. May luhang sumungaw sa mga mata ni Summer matapos basahin ang email ni Julian. Agad siyang nag-reply dito. Julian, I'm still your friend. And you always be my friend. Mag-ingat ka dyan lagi. Summer. Gumaan ang dibdib niya ngayon. Kahit hindi pa ngayon sinasauli ni Julian ang pera ay okay lang sa kanya. Iyong marinig niya lang ang nagsusorry ito at malaman niyang maayos naman ang kaibigan niya ay sapat na muna sa kanya. Pagkatapos niyang ma-send kay Julian ang sagot sa email nito, ay nag-email din siya sa tita Katrina niya. Last week pa itong nakabalik sa Australia. Siya at si Jana ang nagatid sa tita niya sa airport. Tinawagan lang nito ang mommy ni Summer na si Cynthia noong nasa airport na sila at nagpaalam na aalis na siya. Pero noong naririto sa Pilipinas ang tita niya, ay panay ang shopping nila. Sumasama rin ito sa gimmick nila ni Jana, Monica at Tanya. Namilog ang mga mata ni Monica nang ibalita ni Summer ang tungkol sa pagbabalik ni Julian ng pera niya. Na-check niya ang savings account niya sa bangko at na-deposit na nga ni Julian roon ang 5 million pesos. Ano ngayon ang balak mo? Tanong ni Monica sa kanya. Gagamitin ko yung pera sa negosyo. Hindi ba't balak nyo rin sanang magnegosyo ni Tanya? Pwede tayong magsusosyo pati na rin si Jana. Hindi ka pa rin talaga nadadala, girl. Sabi naman ni Tanya sa kanya. Oo nga, sambot naman ni Jana. Paano kung kami namang tatlo ang manloko sa iyo? Konsensya nyo na iyon kung lulukohin ninyo ako. Isa pa, hindi naman ako na makakarma kung sakali. Wika niya.
Napalingong bigla si Nash kay Gary nang maramdaman niyang kinakalabit siya nito. Bakit? Kandahaba kasi ng liig mo sa pagtanaw kay Summer. Bakit hindi mo lapitan para hindi ka mahirapan? Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Ano ba kasi talagang real score ninyong dalawa ni Summer? Sir Nash, tanong ni Gary sa kanya. Hindi ko nga alam. Hindi mo alam? Hindi. Umiiling niyang sagot. Parang ang gulo niyong dalawa. Ako rin ay naguguluhan, Gary. Mahal niya ba ako talaga? O ginagamit niya lang akong panakip butas dahil hindi naging maayos ang relasyon nila noong foreigner na kachat niya? Mukhang hindi ka pa talaga sigurado kay Sam. I mean, sa feelings niya sa iyo. Sa kung ano ka ba talaga sa kanya. O baka umaasa pa rin siya doon sa foreigner na online boyfriend niya. Baka iyon pa rin ang mahal niya. O baka naman foreigner talaga ang gusto niyang maging boyfriend. At hindi niya type ang mga Pinoy. Kaya baka maghanap pa rin siya ng foreigner. At kapag nakahanap ay iwan ka na niya sa ere. Napatiim bagang si Nash nang marinig ang sinabi ni Gary. May posibilidad nga ang mga iyon. Pero bakit naman niya papayagang mangyari iyon? Kakaupo pa lang ni Summer sa harap ng kanyang computer nang mag-ring ang cellphone niya. Ang mami niyang tumatawag, kaya bigla siyang kinabahan. Hello, mami? Hello, Summer? Anak? Anak? Ngayon lang siya tinawag na anak ng mami niya. Parang kay sarap nun pakinggan. Ho? Nasa trabaho ka ba ngayon? Oho, mami. Kung free ka sa Saturday night, ay pumunta ka rito sa bahay natin. Isama mo ang mga friends mo para makilala naman namin sila ng daddy mo. May surprise kami ng daddy mo sa iyo. Ano ho iyon, mami? Parang may kumibig sa lalamunan niya. Para siyang maiiyak noon na hindi niya maintindihan. Surprise nga, diba? Wag na hindi ka pumunta. Okay? Inaasahan ng daddy mo na darating ka. Sige ho, mami. Matapos siya makipag-usap sa mami niya, may ngiting gumuhit sa mga labi niya. Pakiramdam niya ay ito na ang simula ng magandang pagtitinginan nila ng mami at daddy niya. Sana nga. She's crossing her fingers now. Kasabwat ni Nash si Gary sa balak niya kay Summer, kaya nag-isip silang mag-outing. Sa isang resort sa Cavite, sila nagtungo. Private resort iyon, na inarkila ni Nash kaya sila lang ang mga tao roon. Itinaon nilang 2 gabi silang walang pasok sa call center dahil holiday. Si Summer noon ay hindi mapakali habang sakay sila sa SUV ni Nash. Ito ang nag-drive at nasa tabi siya nito. Kasama nila sa sasakyan sina Jana, Monica at Tanya. Si Gary ay may dala ring sasakyan at kasabay nito roon ang kanyang nobya. Gayon din si Jopet at ang girlfriend nito. Hapon nang makarating sila sa resort at agad silang nagsimulang mag-barbecue sa labas ng cottage house nila. Marami silang baong soft drinks at beer. At may 3 bote pa ng tequila. Nagkayayaan silang maglaro. Pero masyado na raw common ang truth or dare. Kaya iba ang nilaro nila. May ideya yun ng laro ng truth or dare. Dahil gagamit sila ng bote at pwedeng ikot sa gitna. At kung kanino ito nakaturo, ay bubunot sa mga nakabilot na papel sa isang box. Partner-partner ang laro. Obviously, ay walang kapareha sina Jana, Monica at Tanya, kaya hindi sumali ang mga ito. Sila na lang daw ang magpapalaro. Ayaw din sanang sumali ni Summer, pero hindi pumayag si Nash. Nang magsimula na ang laro, umikot ang bote. Tumuro iyon sa girlfriend ni Gary. Pinabunot ni Jana si Aiza ng papel sa box na hawak ng una. Pagkabunot ay ibinigay iyon kay Jana, kaya si Jana na ang nagbasa. Huwag may kiliti ako dyan sa shoulder ko.
Huwag mo na dyan lagyan ng iodized salt. Nakatawang pagbabasa ni Jana. So Aiza, sa shoulder ka lalagyan ng iodized salt. Nakasuot ng bikini top at shorts si Aiza, kaya labas ang shoulder nito. Nilagyan ng konting iodized salt ni Tanya ang left shoulder ni Aiza. Nilik iyon ni Gary bago tumungga ang lalaki ng tigila. Pagkaraan ay sumipsip ito ng hiniwang orange. Parang ibig takpa ni Summer ang mga mata niya. Siya, ganoon din ba ang gagawin ni Nash sa kanya? Sa girlfriend ni Jopet na si Marie, tumuro ang dolo ng bote nang muli itong paikutin. Bumunot ito ng papel. You're lucky, Pascal. Hindi tumungga ng tequila si Marie, kaya dasal ni Summer na sana ay ganoon din ang mabunot niya kung sa kanya tuturo ang dulo ng bote. Umikot ulit ang bote, kaya Aiza ulit tumuro iyon. Wow, I think ako ang favorite nito. Natatawang palatak ng babae. Bumunot ito ng papel. Ang swerte mo, dahil walang beer belly si BF. Ang sexy tingnan if you try to lick his tummy. Malakas na sabi ni Jana, habang binabasa ang nakasulat sa papel. So Gary, ikaw naman ang lalagyan ng iodized salt. Nakahubad na ang pang-itaas ni Gary. Nilagyan ng kaunting iodized salt ni Tanya ang tummy ni Gary. Nilik iyon ni Aiza bago tumungga ang babae ng tipila. Pagkaraan ay sumipsip ito ng hiniwang orange. Halos maiskandalo si Summer sa nakikita niya. OMG. Nang paikuti ni Monica ang bote, ay parang biglang napunta ang puso ni Summer sa lalamunan niya. Dahil sa kanya tumuro ang dulo ng bote. Napangiti si Jana sa kanya habang bumubunot ng papel si Summer. At halos hindi siya huminga nang simulang basahin iyon ng kaibigan. Lagyan mo ako. Lagyan din kita. Lick the iodized salt on the neck and I will suck lemon from your lips. Oh my God. Bakit masyado namang naughty yan? Tila reklamo niya kay Jana. Hey! Mamaya ay magreklamo ka sa barangay. Naughty talaga ang tequila body shots. Pero wala namang nagreklamo sa inyo kanina. Oo nga, Summer. Don't cheat. Walang nagawa si Summer, kundi gawin ang challenge. Nilagyan ng iodized salt ni Tanya ang left side ng leeg ni Summer. Nilik iyon ni Nash. Napapikit si Summer nang maramdaman ang dila ni Nash sa balat niya. Oh my God! Parang nakikipagkarerahan sa bilis ng tibok ang puso niya. Then uminom ng tequila si Nash. Pagkaraan ay isinisqueeze nitong orange sa sariling mga labi. Bago inilapit ang mukha kay Summer. Walang nagawa si Summer, kundi ilapat ang labi niya sa labi ni Nash. She gently sucked his lower lip. Hindi lang orange ang nalasahan ni Summer, kundi ang maging ang tequila na tinungga ni Nash. Naramdaman niyang kinabig siya ni Nash, not wanting her to stop. Nang maglaon, ay ito na ang humahalik sa kanya. He was gently sucking her lower lip. Hindi niya alam kung gaano katagal magkahinang ang kanilang mga labi. Pero nang bumitaw sila ni Nash sa isa't isa, ay wala na silang kasama roon. Nakaumpok na ang mga kasama't nila at mga kaibigan sa iniihaw na pork lempo at beef ribs. Nagsisimula ng kumain ang mga ito, na parang inutulang sila na mag-kiss. Babe, tumingin siya kay Nash. Titig na titig ito sa kanya. Bakit? Galit ka ba? Umiling siya. Pero alam mo bang natatakot ako na mangyari ito? Nahahalikan kita? Tumango siya kay Nash. Oo. At magugustuhan ko ang kiss. Sagot niya sa lalaki. Hindi niya iniiwas ang mga mata nang tumitig ito ulit sa kanya. May pilyong ngiting gumuhit sa mga labi ni Nash sa narinig. Hindi mo ba nagustuhan nung una kitang ikis? Pilit kong iwinawaksi sa isipan ko iyon. Then, let's make sure you didn't forget this time. Sabi ni Nash, bago siya muling isiniil ng masuyong halik sa labi. Pagkatapos ng halik na iyon, ay nakiumpok na sila sa mga kaibigan. Gutom na rin sila. Pero isa lang ang kinuhang plate ni Nash.
Sabi nito, share na raw sila. Kaya umugong ang tuksuhan. Ang sweet daw nila. Pero habang nagkakasiyahan sila, ay nakatanggap ng overseas call si Summer mula kay Howard. Kinausap niya ito. Pupunta pa rin daw ng Pilipinas ang lalaki. But this time, ay nagbago na raw ang feelings nito. Na-realize daw ni Howard na mahal siya nito at mag-uusap sila ng masinsinan pagdating nito. Dahil willing na raw itong makipag-commit sa kanya. Habang inalalayan ni Nash si Summer patungo sa cottage, ay naramdaman niyang dumampi ang mga labi ni Nash sa buhok niya. Hindi na lang niya sana papansinin ang lalaki, pero dumako ang mga labi nito sa may gilid ng leeg niya. At agad itong sinaway ni Summer. Ano ba, Nash? Stop it, okay? Nagpasaway naman si Nash. Hanggang sa makapasok sila sa kwarto ng lalaki. Pero pagpasok pa lang nila, ay agad nang inilak ni Nash ang pinto bago siya kinabig nito. Nash. Nabigla siya nang siilin siya ng mapusok na halik sa labi ng lalaki. Sinasaway niya ito, pero lalo pang naging mapusok si Nash. Nang magtagal, ay wala na siyang balak sawayin si Nash. Gumapang ang mga halik ni Nash sa lieg niya. Bawat dampi na mga labi nito sa balat niya ay tumutupok sa natitira niya pang katinuan, kaya buong puso siyang nagpaubaya rito. Hey babe, why are you crying? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa ating dalawa? Napahikbi si Summer sa sinabi ni Nash. Naalala naman niya ang namagitan sa kanila kanina. Paano na siya ngayon? Wala na siyang maipagmamalaki dahil naipagkaloob niya ang sarili sa lalaking ito. Bakit ako hindi iiyak? Napakasalbahe mo. Puwenersa mo ako. Humihikbi niyang sumbat kay Nash. Puwenersa kita? Parang ako pa nga ang puwenersa mo dahil ayaw mo na akong bitiwan. Nakatawang palatak ni Nash sa kanya. Nang napansin ni Summer na may ngiti itong sinusupil sa mga labi, hinampas niya ito sa braso ang lalaki. Nakakainis ka. Masuyong ginanap ni Nash ang kamay niya. Bakit ang akala mo ba'y hindi ko pa nanagutan ang nangyari sa ating dalawa? Tanong nito sa kanya bago siya kinabig ni Nash. I love you, Summer. Parang ibig niyang himatayin sa narinig. I love you too, Nash. Maluha-luha niyang tugon sa lalaki. At iyong Howard, sasabihin ko sa kanya na hindi niya na kailangang puntahan ako rito sa Pilipinas. Babe, seloso ako. Napangiti siya sa sinabi ni Nash. Bukod pala sa pagiging barumbado at medyo bastos ay seloso ka pa. Biro niya sa nobyo. Ang tugon ni Nash ay isang mapusok na halik sa labi. Nang simulan niya itong halikan sa leeg, ay agad niyang sinaway si Nash. Nash! Automatikong napakunot ng noo si Nash nang tumunghay sa kanya. What it is? Kailan mo ako papakasalan? Kailangan pa ba yun? Naiinis na pinagkukurot ulit ni Summer ang tagiliran ng lalaki. Nagbibiro lang ako, babe. Tumatawang saway sa kanya ni Nash bago nito hinuli ang kamay niya. Of course, pananagutan kita. Magpapakasal tayo. The sooner the better. Bumalikwas ng higa si Nash at mapasailalim siya nito. Nang siilin siya ng mainit na halik sa labi ng lalaki, ay wala nang namalayan pa si Summer. Nasa bisig siya ngayon ng pinakagwapong lalaki sa balat ng call center. Pagka-uwi nila Summer at Nash galing outing, ay kaagad sila pumunta sa bahay ng mga magulang ni Summer. Habang nasa daan, bumabalik sa kanyang isipan ang magagandang alaala ng kanyang lolo't lola. Kung paano siya pinalaki ng maayos at masaya ng mga ito. Nang papasok na sila ng bahay ng mga magulang ni Summer, ramdam ni Nash ang kabang kanyang nararamdaman. Babe, don't worry. Hindi kita iiwan. Magiging okay ang lahat. Magtiwala ka lang.
Nadatnan nila Summer at Nash ang kanyang pamilya na nag-aantay sa kanila sa sala, kasama ang kanyang kuya Voltaire at ang bunsong kapatid niyang si Ashley. Ang kanyang inang unang sumalubong sa kanya. Niyakap siya nito habang umiiyak, kasunod ang kanyang ama. Pagkatapos ng kanilang iyakan, ay pinaliwanag ng mga magulang ni Summer sa kanya ang dahilan kung bakit ganun ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Noong una, nahihirapan siyang intindihin at tanggapin ang mga paliwanag ng mga ito. Ngunit pinili niyang magpatawad. Alam ni Summer na hindi lang siya ang masaya ngayon, kundi pati na din ang lolo't lola niya, kasama ang kaniyang tita. Pagkatapos ng iyakan ni Summer at ng kaniyang mga magulang, nagyaya ang kanyang ina sa dining area. Nagpahanda ang kanilang ina ng masasarap na pagkain. Habang kumakain, pinakilala ni Summer si Nash sa kanyang pamilya. Magalang na hiningi ni Nash ang kamay ni Summer sa kanyang mga magulang. At masayang pumayag naman ang mga ito. Habang kumakain, masayang pinagplanuhan ng pamilya ni Summer ang kanilang darating na kasal. Tamang-tama anak, ito na ang magiging regalo namin ng mami mo sa inyo. 2 sets ng susi ang ibinigay ng daddy ni Summer sa kanya. Susi ng bagong bahay iyon at ng bagong sasakyan. Umiiyak na tinanggap ni Summer ang mga iyon at niyakap ang kanyang ama. Pagkatapos ng 3 buwan, ay kinasal sina Summer at Nash. Pinilit ni Summer na mapaaga ang kanilang kasal upang hindi pa mapansin ang umuumbok niyang tiyan. Dahil 2 buwan na siyang buntis ngayon. Habang naglalakad si Summer sa aisle, kasama ang kanyang ama't ina, magkahalong kilig at saya ang kanyang nadarama dahil ito na ang umpisa ng kanyang pinagdasal, ang magkakaroon ng masayang pamilya. At sa ngayon, may dagdag pang isa. At iyon ang magiging anak nila ni Nash. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Nash at Summer. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.